Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Magdamaga po. Yes, good morning. Good morning para sa inyo lahat. Plus, panonood at bigyan niyo kami ng konting oras para sa additional na kala. Uy, si Alex Diego, andyan na agad, oh. Si James Barquio, oh. Si Kevin Almasan. Kevin Almasan. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, partners. Good morning. Yes. Sabay-sabay pa sila. Oo. So, masaya kami kasi ngayon po yung petsa ng ating seminar din. Yes. Yan. At dahil farmer's talk ngayon, kaya medyo formal tayo ngayon. Oo nga. Lucente. Well, ang ating paksa ngayon, ano po ang hybrid? Yan. Eto pala. O sige, po-focus natin. Ayan, sandali lang ho. Ayan, ang ating paksa po ay... Ano ang hybrid na baboy? Ano ang kahalagahan nito kung gagamitin sa ating produksyon? Ayan. Production. Production kasi mga inahin pa rin ang natin. Gusto natin yung sa dami ng anak. So, nung nakaraan, inbreeding. Ang pinag-usapan. Ngayon, hybrid. Yes. At nagagawa lang natin yan syempre dahil sa crossbreeding. Okay? So, simulan na natin agad para masulit ang ating mga panahon sa ating pag-aaral today. Ang masasabi natin ngayon, una muna, terminologies. Yes. Para mas ma-define natin na maigit, mas maintindihan ng mga nanonood. Para maging familiar din yung mga listeners natin, para hindi sila nagugulat sa mga terminologies. Katulad din sa mga backyard racers na sumubok lang magnegosyo, tapos sumubok gumawa ng mga sarili nilang mga inahin, tapos pinapalahian lang sa mga ibang malalapit lang na barako sa lugar nila. So, hindi sila familiar sa terminal. Unlike sa industrial grade na, yung commercial grade na pagla-livestock o pagbababoy, sila may mga technicians pa talaga involved, pero minsan, kahit may technician ka, dahil hindi mo nga napag-aralang mabuti, hindi mo rin siya naintindihan. So, hinahayaan mo na lang siya. Kasi minsan hindi nila ina-explain. Correct, hindi na-explain. So, ngayon po, tayo mag-aaral talaga, lubusin natin. Bago namin na-explain lahat at tayo magtalakayan, kailan maintindihan natin yung mga words na maririnig nyo rito sa ating paksa. Unahin po natin ang mga terminologies na ito. Yes, unang-una po dyan yung line breeding. Kapag paulit-ulit o tuloy-tuloy na nagbe-breed ng isang particular na baboy galing sa isang linya ng angkan o lahi para maging anak ng baboy na may pare-parehong katangian. Yes, pangalawa dyan yung cross-breeding. Ay isang paraan na ginagamit para ma-maximize ang magagandang katangian ng magkakaibang breeds o lahi. Crossbreeds typically have a better survival rate throughout their lives than pure breeds and typically grow faster.
This improved performance in the crossbreed individual is often referred as individual heterosis. Yes. Ayan. And heterosis, tinatawag ding hybrid vigor, ay tumutukoy sa superior quality na tinaglay ng baboy matapos ang ginawang crossbreeding. This improvement in performance of the crossbred individual over the average performance of its purebred parents is called heterosis or hybrid vigor. Huminga muna tayo bago natin tuloy. Doon pa lang naintindihan na natin kung ano yung crossbreeding, line breeding, paano nangyayari yon, kailan matatawag na gano'n. Ano? Pero pinaka-importante dyan yung heterosis. Yes, yung tinatawag na hybrid vigor. Yan yung pinaka-topic natin ngayon. Yes. So, eto naman po yung susunod na batch. Ayan. Hybrid. Pag-cross ng magkaibang breed kung saan ay ginawang basehan sa pagpili ng lahi ay ang nangingibabaw na katangian nila na gustong palabasin sa magiging anak. Ang hybrid ay ginagamitan ng number or code bilang pagkakakilanlan ng particular strain. Next. Yes, yung F1, tawag sa unang anak na resulta ng crossbreeding ng dalawang purebred na baboy na galing sa magkaibang breed. Parang intinding-intindi ko sa pagkakabasa pa lang niya. Yung terminal. Ito ang barako na ginagamit para makagawa ng F1. Yung diniscuss kanina ni Miss Ana. F1 crossbreed, first generation cross. So, sa una. Sa una. Pero hindi ginagamit ang barako na ito sa magiging anak, resultant offspring. Okay. Yes, yung genotype ay kumakatawan sa genetic makeup. Naku, mahalaga rin yan. Yan, oo. Yan yung phenotype, mga physical characteristics na ipinakikita ng baboy, kabilang na ang kulay ng balahibo, height or taas, timbang, etc. Yan, mas maiintindihan natin. Yan. Doon pa lang marami na kayo naintindihan no? Okay. Hindi natin kaya i-explain. Correct. Ano naman explanatory naman yung mga topics na, tsaka yung mga terminologies na nilagay natin, pati yung mga meanings. Kasi nung una po, nag-discuss kami inbreeding. Nagbalik-tanaw lang tayo ngayon. Ang inbreeding ay pagkakasta sa magkakalahi, yung mga relative. Nag-review lang tayo ngayon. Hindi magkakalahi. Yes, magkakaibang breed. Magkakaibang breed, lahi. Ito na at atin ang puntahan para tayo makapunta doon sa main topic na hybrid. Yan. Okay. Crossbreeding is an important tool. Siguro yung una, yung title po. Para makapagpalabas ng hybrid, kailangan ng crossbreeding. Ayun. Crossbreeding is an important tool if used correctly. It offers pork producers an opportunity to genetically improve their production, efficiency, and ultimately lower production costs. Yes, the use of crossbreeding is widespread because of offspring from matings between individuals from different breeds are typically hardier, grower, faster, and perform better than pure breeds. Yan. So, kumbaga, pag nag-crossbreeding, makakuha ka ng hybrid. Pero, sabi nga, ang layunin mo dyan ay yung genetically ma-improve. Yes. Kumbaga, sasalain. Yan yung pinaka medyo magandang-gandang term. Correct. Salang-sala. Salang-sala. So, maraming klase po ng crossbreeding para maintindihan natin kung paano nilaro-laro minsan yan no? Para makapag-produce. So, unahin natin ang unang sistema. Yan. Ang una is single cross. Ito yung pinakasimpleng halimbawa ng sistemang ito ay mag-mate ang barako na galing sa isang lahi at ang dumalaga ay galing sa iba ring pangkan. Yung barako ay kailangang magmula sa strain ng pure breed na maganda ang performance at mahusay ang lean meat production. Samantala, ang inahin naman ay dapat mula sa isang strain din na pure breed na subok na magaling sa aspeto ng fertility, mothering ability, performance, at carcass quality. Yan. So lahat ang pinag-uusapan, yung products nila, yung nabuo, dapat may mga qualities na mabigat. Single cross pa lang. No? Kumbaga, una, kung yung din drawing ni Miss Ana noong nakaraan, nag-explain siya. Kunyari, mag-example tayo. Durok. Yes. At saka, kunyari ay landrace. O yan. So, nag-mate sila. Yung anak, kasi meron na F1. Yung unang
ano na ho yan, pag may mate yan, ang single cross. Yun, Yan, oo. naintindihan nyo na po, Para pag nag-usap-usap kayo, medyo angat kayo doon sa kausap nyo. Oo. Hindi, makita mo, F1, single cross yan. Yes. Diba? So, okay, tatanungin mo yung bibilan mo, single cross ba yan? Yes. Sasabihin, ano ho yun? Mas marunong pa yung bumibili. Okay, next. Ito na po yung susunod. Ayan, back-crossing or criss-crossing. Sa sistemang ito, dalawang purebreds ang magme-mate sa single cross para makagawa ng isang crossbreed pig. Example, yung first cross, large white boar plus yung landrace sow equals crossbreed. So, yung nasa baba po is yung mga initials. Oo, noon. Yan, the gills from this cross are then mated back to a boar from either of the two original breeds. O, teka. Ano nagsabihin nun? So, nag-cross yung large white na barako, tsaka landrace na sow. Kaya yung magiging anak nila, yun na yung crossbred, yun na F1. Yes. Pero yung born na ginamit doon ay mated back doon sa boar pala, yung gilt na mula doon. Yes. Oo. Igawang inahin. Oo, yung naging anak nila, ginanon din doon. Iko-cross yan ulit. Kaya criss-cross. Oo. Okay. Meron naman second cross. Yan. So, Yung pwede pala yun, ano? Usually, ginagawa yun din sa mga dog, nagbe-breed na mga dog. Yes. Usually, yan yung gamit na gamit din Siya yan. din yun. Oo. Okay, next. Okay, next, sa second cross, large white. Iko-crossbreed natin sa product o yung litter ng large white na minate natin yung inanak. Sa durok. Oo. So, yun yung LWL. The gills are then mated back to the boar from the other breed used in the original cross. Nako. Yan. Kumbaga parang ano na yon, ikalawa na. Kasi yung makikita nyo, large white, ibig sabihin yan, yung boar pa rin doon sa una. Yes. Okay? Tapos, times LWL. Yung Sabi ng product, LWL, yung naging anak. Oo, yung anak. So, kumbaga, yung tatay, tsaka anak. Oo. Yes. Tama? Oh, yes. Yan. Oo. So, ang anak niya ay LWL. Yeah. Actually, ginagawa namin yan sa dog namin ngayon. Yun. Oo. So, yan ang second cross. Kaya pag minabili kayo na siya yung anak nung mag-ama, na ang mag-ama ay purebred, yun ay second cross. Oo, second. Ayan, natin Yan, matatanong natin. Second cross ba yan? Oo. Dalawa na yung talong mo Terminal, F1, Okay. Third cross. third cross. Ayan, third cross is, landrace naman siya times, landrace, iko-cross mo siya sa LWL. Yung product ng second cross. Second cross. Ayun. Then, ang ano niya is LLWL. So, Yan ang lahat third ng cross. trait na nakuha niya doon sa second cross, andito na sa second cross. Ibig sabihin nan. Yun. So, this system results in about 2/3 of the inheritance coming from the breed of the Yes. boar last used and 1/3 from the other breed. Introduction of fresh, pure bred parents. Okay. Wow, maganda na yan. Maganda. Resulta. So, kumbaga, hybrid pa rin siya. Hybrid pa rin siya. Pero third cross na siya. Mhm. Okay. Sistema ng back crossing po yan. Meron pang isa. Rotational. Ayan. Rotational crossing or cyclical crossing. Sa sistemang ito ay layunin na ma-retain ang hybrid vigor na nagawa na noong una pa sa crossbreed sows na ginamit sa pagpapalahi. Gagamit ng purebred boars mula sa iba't ibang breeds. With this system, the decline of hybrid vigor is much smaller than with criss-crossing. Oo. Basta, kailangan lang na ito pa ring purebred boars ang palaging gagamitin. In the following example, yung D is Duroc and H is for Hampshire. So, yung Sa first cross, ayan, sa first cross, Large white. and Duroc. Yan. And the product is yung LWD, pinagsamang So, large white and Duroc. okay. Then second cross is yun yung landrace. Crossbreed mo siya sa product nung first cross, yung large tama. white at Duroc. Ang equals LLWD. Yan ang second cross product. Yan, product ng second cross. And then yung third cross is yung Hampshire, iko-crossbreed mo doon sa product ng second cross. Wow, galing naman Ayun. yan. Ang product is yung HLLWD. So, pinagsama-sama na siya. Rotational. Ibig sabihin, makikita mo dyan, yung product ng first cross, yun lang ang ginagamit niya
sa babae. Yun. Kasi mapapansin mo dyan, Tama. yung sa second cross, ang iniiba nilang yung lalaki. Yung lalaki. Yung lalaki lang. So, different breed, tatlong breed, iisa lang yung Isa lang. nagiging product. Yun. Yan. So, naintindihan Galing na ng po natin. mathematics Alam nyo, natin. Oh. dati hindi rin ho namin naintindihan yan. Pare-pareho lang po Yes. tayo. Pero maganda ho yun talaga na ganito, nag-aaral tayo, no? Through live streaming. Yes. Oo. Kumbaga, titingnan natin doon sa phenotype and genotype, kinuha natin yung different breed. So, yung ano yung genetic material o genetic makeup ng isang lalaki, kinukuha niya lang sa iisa para maging hybrid, mas lalong Kinakatas hybrid. niya yun, ano? Diba maganda? Sinasagad. Okay. Ito pang konting dugtong na lang na paliwanag po sa rotational. Ayan, sa ilalim pa rin ng sistemang ito na rotational, the required qualities are brought into the hybrid by selecting boars from different pure breeds. The hybrid vigor improves the fertility and mothering qualities of the hybrid sows, while the bacon qualities, length, lean meat, etc. come from the boar's use. Yun. Whatever system of crossbreeding is used, it is essential that the best pure breed stock is used, particularly from Yes. the point of view of carcass quality and performance. Yan, magandang paalala yun. Yung nakita natin, i-elaborate lang natin. Yes. Yung sinasabi ditong bacon qualities, Opo. length, etc. Yan yung sinasabi nating genotype. Yun. Yan yung sinasabing genetic makeup. Genetic makeup. Tapos yung mga kulay ng batik-batik, yung makikita mo physical, yun naman sinasabi nating phenotype. Phenotype. Ayan. Paglilinaw lang po yan. Ulitin nyo kasi sa isip yon para matanim lalo. Oo. Ang pino, ibig sabihin physical. Ah. Doon mismo sa una, yung Word. genotype, genetics. Kumbaga nasa loob. Yeah. Ayan. So, Malinaw po kanila. yan. So, Okay. ayan. Okay. So, okay. Paano natin mas nai-improve ang performance? Kasi hybrid nga pinag-usapan natin. At sinasabi mas magaling nga daw po ang hybrid kaysa sa purebred. So, ito po. Okay? Paano nangyari na mas nag-improve ang performance? It is thought that during breed formation, portions of the gene pair that controls a trait become homozygous. Homozygous, yeah. Two gene copies that are the same. So, for undesirable genes, which cause suppression in performance, crossing animals from different breeds breaks up this undesirable genes combination. Differing genes within genes pairs in the crossbred individual leads to improved performance. Yan. Meron na pong attendee na sumilip. Oo. So, ayun. Yun ang nangyari. No? So, itong ating binibigay sa inyo, mas, kumbaga, parang mas madaling maintindihan na pamamaraan ng pagpapaliwanag. Ipo, at ngayon naman, pupunta na tayo sa talagang tanong. Anong kahalagahan yan? Yes. Matapos natin discuss lahat, kung paano nangyari yan, ano ngayon? Oo nga. Ano bang significant na? Baka may idea kayo kung ano yung mga fast feed na ginagawa ng benefits ng hybrid. Message nyo rin po para interaction naman dyan. Kasi, kaya natin pinag-usapan yan, di ba, bibili tayo ng baboy. Tapos sabihin sa'yo, bumili ka ng hybrid. Ikaw naman, bili ka lang. Oo. Dapat naintindihan mo bakit ka bibili. Yes. No? Anong mapapakinabangan mo? So, makakatulong talaga ito dun sa mga mag-uumpisa pa lang at in-search pa sa, halimbawa, magpa-fattening Ano yung meron kayo, saan yung ba magagamit yan? Bakit yung magagamit na maganda yan? Ito na po, mga kaibigan. Ayan, ano ang kahalagahan ng hybrid kung gagamitin sa produksyon? Ang mga producers ngayon sa buong mundo ay gumagamit ng hybrid hogs sa halip na purebred animals. Una, ang F1 hybrids, or filial 1 hybrid. Yan ang meaning ng F. Yan, filial 1. Family yan family, filial. Ay ginagamit sa genetics at sa selective breeding where it may appear as F1 crossbreed. Ang mga sumusunod na generations ay tinatawag ng F2, F3, and so on. Yan. So, may F4 din. Yes. Parang sabihin yan. F4? F4. F4. Pilit. Gagawa tayo. F5.
Oh, Talo natin yung Hindi, program power yun. 5 tayo eh. Okay. Ayan, sunod dyan, kapag hybrid kasi ay mas nakakapili ka ng particular na katangian na nais mo tulad ng growth, number of pigs, born alive, etc. Yes, etc. And then Kaya- number 3, Kaya ang lalabas ng mga anak, hybrid, ay magtataglay ng bagong uniform. Magkakaparehong phenotype at kombinasyon ng mga katangian mula sa dalawang parents. yan. Opo. So, Malinaw yan. correct. Nabanggit na naman yung phenotype po. Oo, Oo, di ba? Physical. Ano nga yun, class? Phenotype? Yes. Panlabas na mga Katangian. ang genotype? Ayan yung panloob. Quality. Very good, children. Okay. Quality ng meat, yung mga ganun. Yes. Okay, ito na po ang halimbawa ng ating sinabi kung paano magiging mahalaga yan. Yan, halimbawa, gusto mong magkaroon ng mga gagawing inahing baboy na mahusay ang mothering ability at manganak ng marami. So, nasa katangian yan ng landrace. Pero gusto mo rin ng madaming magatas pag nanganak. May katangian na ganyan ang large white. Kaya sila ang pagkukrusin mo para yung lalabas na anak nila ay makukuha lahat ng traits ng dalawang pure breed na yan. Ang tawag sa magiging anak nila ay F1. Kung gagawing inahin ang anak, F1 ito. F1, ito ay hybrid sow. Okay. Ayun. A crossbreed sow usually produce larger litters and more milk than a pure breed sow. Wow, galing ano? Ayun pala. So, at least balance. Ay. Yung isang breed kasi nagpuproduce ng maraming liter, Maraming, yung isa oo. naman nagpuproduce ng maraming naglalactate mas maganda. Oo. So, at least balance. Pero kita nyo yung sinabi, mas nakakapag-produce na ng malalaking liters and more milk kaysa sa Compared pure sa- bread. Yes. Oh. Ayun. So yung minsan may maling thinking Mhm. na pure bread to, magaling magatas to. Mhm. Hindi pala. No. Dapat Hindi pala. pag-anhin mo talaga. Pag-anhin mo sila dalawa. Sa Large breeding white. kasi, usually ang mga ginagawa ng mga barako, yun yung tinatawag nating purebred. Yun yung mga i-cross mo sa mga gandang inahin, yun yung nagiging F1. Yun. Oo. Pero as production na gagawing fattener, Oo. hindi advisable. Yun sa mga inahin. Yun. Ayan na. You heard it from our nutritionist. Kailangan po kasi talagang mabusisi natin lahat yan bago tayo a-action. Yung kung anong available na lang, yan na lang. Oo. Yan na lang. Yan, Kita yan, nyo, yan, yan, eh. mag-iisip ka, gusto mo ng ganito. So, ano kayang lahi yon? Yan. So, mamaya sasabihin natin yung mga lahi-lahi na yan. Para Oh, magka-idea yes. sila. Teka lang, lahing ano tayo. Okay, good. Usapang lahiyan. Oh, land-race ka ba? Large white. Oh, sige, more illustration po, mga kaibigan. Ayan, for more illustration, dalawang breed ang pinagko-cross para makagawa ng isang hybrid sow na magtataglay ng katangian na mas marami mag-anak, mas maganda maggatas, at mas malakas ang resistensya. Itong hybrid sow ay pakakastahan naman sa improved boar ng isa pang pure breed para sa layunin na makagawa ng mga anak na ang nasa klasifikasyon na hybrid bacon. Wow. Sarap yun, bacon. Sarap bacon. Mas mga nag-aalmusal dyan. Alam ko nakakainin nyo ngayon. Hinahanap-hanap nyo na. Okay. So, puntahan natin yung mga klase po ng mga lahi. Ang tawag ba dyan, Miss Ana? Lahi. Different breed. Breeds. Oo. Ayan. Para po makapag-isip tayo kung ano-ano yung mga available na pwede nyong pag-crossin or doon manggagaling yung biniling hybrid. Yes. Oo. So, yung... Yes. Ay, okay. So, yung isa, meron tayong tinatawag na large white. Okay. Yung large white, yung mapapansin nyo, ang tenga nito nakatayo. Erected ear. Ay, oo, dahil may puting baboy na may nakaganon ng Nakalaylay. tenga. Meron naman nakatayo. Tapos ang kulay nito, maputi or pinkish. Pati yung balahibo niya medyo mas manipis-nipis. Pero maganda lang dito sa kanya, nakakapagputo siya ng malalapad na matangkad na baboy. So, yung iba, pag for meat production, kailangan mo kasi may mass eh. So, kailangan mo yung form yung height tsaka yung width Yes. para makapag-produce. Yun yung isang part. Ano yan? Large? Large White. Oo. Large word sa'yo. Oo. Sa Ikaw akin naman, Miss land Ana. race. Land race. Oh, ay, iba sa'yo, nakaturok yung tenga. Ito naman, nakababa. Ayun. Nakatayo sa'yo, di ba?
Bakit? Mali pala yung term ko, nakatayo. What a word. Yung sa akin nakababa, na malaki yung tenga. So, kasi- kabaliktad naman, puti rin to. Correct. Kasi Miss Ana, minsan sa mga Facebook natin nakikita. Mga word na yan eh. Sa social media Pasensya nakita na po. natin, nagtatanong sila na, ano kaya itong nabili kong breed, di ba, minsan? Yan. Tandaan nyo po, ang landrace, yung tenga nakababa, na natatakpan yung mata, na malaki. So, landrace po Yung yan. tenga. At saka yung mahaba, ito yung magandang gawing inahin. Yun. Na i-cross mo. Kasi mahaba siya, marami siyang mga, kung sa babae, maraming mga titis. Yan. And then, yun lang naman po. So, Yun ang landrace. Ayun, yung isa naman. Sige. Sige. Ayun. Jacket Paul. Sa akin naman is yung durok. Yung kulay nito is kulay brown. Ang kanyang tenga is 2/3 na nakatindig, 1/3 naman na nakababa. Aba, parang nabakli. Okay. sa Durok. bindong tenga. Yan. 3/4 eh. Oo, ang katawan nito is matibay ang paa. Ay matibay ang pangangatawan nito at saka paa. Ang maganda dito ay mabilis lumaki at saka Yes. matibay sa stress. Yes. Okay. Stress pati sa sakit. Kaya pala madalas ginagamit ang durok. Yes, sa combination doon sa mga inahin. Oo. So, yun yung may kulay. Yan yung mahogany na kulay. Yan. Brown. Ano yun? Plain lang ba na brown yun o yung may patsi-patsi? Hindi, plain po yan. Yung pinaka... Siyempre, kapag bin-roast na siya, tsaka siya nagkakaroon minsan ng... Yun yung mamasil yung pinakapuwet. Yun. Okay. Durok yun. Ayan, durok. Tapos yun, isa naman dun sa klase pa ng mga puting baboy, yung P-train. P-train. O, P-train. kilalanin natin ang P-train. So yun, yung P-train is yung puting baboy na may batik na itim. So ito yung matitipuno yung pangatawan. Macho. Hindi yan. Yan. Sige tayo. P-train po yan. Puti. Hanapin na lang yung batik. Okay, I-search sige. na po sa natawag. Nasaan yung bate? Ayun lang. Makikita po natin sa internet, marami tayong makikita pictures doon. Ito yung mga common na nakikita natin. Ganun lang ang katangyan ng P-train eh. Batek at ano. batek. Okay. Ano pa po ang iba pa? Yes. Yun yung sa P-train din, isa din dyan is yung ano niya, magandang kalidad kasi ng laman yung P-train. Sa P-train. Ang ano lang sa kanya, Additional. Mahinang lumaki kumpara sa landrace at saka mahina siya sa stress. So, hindi siya pwedeng gawing inahin. Hindi maganda. Oo, para i-cross mo lang siya. Yung pang-cross okay. lang. Meron pang isa, Okay. yung Hampshire na tinatawag natin. Yan yung kanina. Oo, yan yung itim na baboy na may kulay puti. Paliikot sa dibdib. So, ibig sabihin, pure itim na yan. Tapos sa gitna, kaya nga Hampshire may ham na dito. May puti. Dito po yan, dito. Tama. Yan o. Yan o. Kumbaga, yung baboy, kung nandun yung ulo, dini sa may balikat niya, sa may kilikili niya. Sa dito, likod. sa may kilikili. tabi na. Kasim. Yan. Kasim ang tawag doon. Okay. So, paikot po yung puti. Puti. Yan, madaling tandaan. Correct. Nung dati ngayon, naisip natin parang, mukha yatang pininturahan to na puti, pero hindi ganun talaga siya. Hampshire. Yan. Ito pala nagsimula yun, kaya naging kasim, no? Malapit sa kilikili. Ayun. Yes. So, ibig sabihin, pwede siyang i-cross kasi maganda yung bacon na ano naman ito. Ayan. Pang bacon. Hampshire. Yes. Maganda palang karne niya. Yes. Oo. Ano pa ang lahi na hindi pa nababanggit? Na common sa Pilipinas kasi kung sa lahi napakadami po talaga, no? So yan ang mostly na ginagamit natin dito at nakukuha natin na hybrid. May ginamit sa hybrid. Yan. Okay? Ngayon po, dahil crossbreeding ito, meron din daw disadvantage. Kung may advantages, meron din disadvantage. Atin pong tignan. Sir Daryl. Disadvantages ng crossbreeding. Hindi maipapasa o maipapamana ng crossbreed animal ang kanyang improved performance sa kanyang magiging anak. Hybrid vigor is strongest in the cross F1 generation. The first cross, Yes, first cross F1 generation, and it has much less effect the second and the subsequent generation of crossbreed. Ayan. Okay. Miss B. Yan, example dyan is large white boar and landrace sow. Yan. Lalabas sa anak nila ang epekto ng hybrid vigor. Anak ay F1. Pero kung dalawa sa mga crossbreeds F1 na ito ay magmi-make, Ay, yung mga anak sa anak. Oo, sa anak. yes,
the crossbreeds produced by this mating F2 generation. F2 na siya. Yun. Ay hindi makukuha ang performance ng kahit alin sa kanyang parents. Oo. Ngunit kung ang isang crossbreed mula sa F1 generation ay pinakastahan sa barako from a different pure breed, example is Welsh Boar. Ang anak ng cross na ito ay magkakaroon ng hybrid vigor at magiging maganda ang performance. Oh, yun. Binalik Binalik kasi mas pure breed. Ang galing. O, diba, sa, papalagay natin doon sa tao, diba hindi pwedeng ang mag-mate yung, i-compare natin sa tao, yung magkapatid or magpinsan. Kasi magkakaroon ng defect doon sa abnormality, doon sa genes. Yan. So, yan, nakita nyo po, napakalino naman siguro, pero sinimplify na lang namin ang pagpapaliwanag sa inyo tungkol sa hybrid. Yun. Kasi next time, papaliwanag naman natin ang mga pure breed. Yan. Pure bred. So, in-explain din natin yung mga common characteristics ng mga hybrids na to para pagka yung kayo gusto yung magsimula o gusto yung sumubok, mag-alaga ng baboy, pag pumupunta kayo sa mga backyard farms na backyard piggery na nagbebenta ng bieg o kaya ng baboy na inahin, madidistinguish nyo kagad kung ano ba yung lahi ng baboy na to. Yes, oo. Kailangan alam natin. Oo. Kasi pag sinabi nga sa inyo, hindi nyo naman naintindihan yung katangian nung bibilin nyo. Yung sagot mo, ganun ba? Oo. Hindi baboy. Yung mabibili nyo, base sa pangailangan nyo. Yes. Ay, saka daw maiiwasan natin yung pagpili ng inbreeding. Kasi alam na natin yung mga katangian ng isang hybrid. Katulad yung nakita nyo sa social media, nakahapon pa pinagkakaabalahan nilang sagutin o reaksyon. Yun production daw po, sabi ng mga ilang bet ng inbreeding. Yes. Yan, inbreeding po yan. At saka kailangan din yung pag-aaral nung kung anong lahi talaga. Kasi kunyari, ang gusto mong business is for meat production. Yes. Siyempre, may qualifications tayo na kailangan. Makukuha niyo po sa large white, landrace, na crossbreed sa turok. Maganda po yung for meat production. Yes. Iba lang po, kailangan maganda, yung katulad ni-discuss ni Miss Cheryl kanina, maraming mga anak, crossbreed sa malakas mag-lactate, so inahin po o biig yung produce nyo. Okay po, so, yes sir. Then, sa akin naman po, may tanong po kasi dito si Jordan Yes, sir. Lacandili. Sabi po niya, possible po ba na makuha ng purebred kapag nag-upgrade ka ng inahin baboy na hindi alam kung ano ang lahi? Nako, pero mahirap assurance. Mahirap nating ma-distinguish kung talaga magiging purebred siya. Dapat alam natin kung ano yung lahi. Family tree. Pero, alam po natin kung saan siya nagmula. correct. Yan po ay, sa ngayon, ganyan ang nagiging takbo po. Pero, kung ang pag-uusapan naman ay new generations, no, na breeding, sangayon nga po kay Sir WBA, ay sa katagalan, kung may mga technologies na tayong ginagamit, mamamangha kayo kasi medyo nai-improve. Yes. Ang genetic makeup. Oo, yun. Phenotype. Oo. Ibig sabihin, yung question ni Sir, may possible na maging pure kasi gagamitan natin ng technology. Yun. Yun nga lang po, sabi nga rin niya, ay hindi yan magagawa ng basta bigla-bigla. At na ganun kabilis. Generations. Generation. Pero kayang ibalik. Sabi nga, yung pinaka-chapsuy nga, kayang ma-improve yan eh. At saka dito, pumapasok yung selection. Basta hindi ka lang makakuha, titignan mo ba din yung mga biek na magiging offspring nung kinoros mo para doon kakukuha ng mga selecting na material na pwede mo i-cross. Yun. Doon lalabas yung purebred na tinatawag. So, tuklasin nyo kung paano makakatulong sa inyong technology to improve yung breeds ng inyong mga alaga. Total yan naman, lalo na yung mga nagsisimula pa lang. Makikita nyo po yan in the long run, sa tagal ba naman na gagamitin yung inahin, di ba? So, gaganda ng gaganda yan. Yan lagi ang pakikinabangan nyo sa inyong negosyo. So, makikita nyo ang tulong ng technology natin ngayon sa bansa. Okay? Meron tayong, alam nyo ba? Meron bang tanong po dyan? Meron po dito, sige sabi po nila, kung gusto ko po nang magkaroon ng F1, alin po ang inahin yung landrace or large white? Tanong po yan ni Michael Flores. Okay.
Sino po ang sasagot sa atin? Pwede kami Kasi lahat yung sumagot landrace, ang ibig sabihin mataas, mahaba. Mahaba. So ang gusto mo maging inahin, ang gagamitin mo is yung landrace. Kung gusto Kasi mo. yan yung may katangian na mahaba ang katawan, maraming teats, at saka may motherly instinct. Yan. Oo. Babalikan natin yung kanina na nasinample natin para baka hindi lang inabutan ni Sir, no? Yung large white-tailed landrace. Ayan, parang... Andali lang po, hanapin namin. Nandito yon eh. Nandito yon. Okay. Okay. Meron yan. Andali. Ito yata yon. Landrace. Yan. Ayan. Okay. Ito po. Sino yung nagtanong? Si Michael Flores. Michael Flores, sir. Ito po yung ipinost namin kanina. Kung gusto mo, halimbawa yan ang target mo, ito ang mangyayari sa'yo kasi dapat ang katangian kasi ng large white ay isa lang po sa mga katangian niya ay madami maggatas. Okay? Yung landrace naman, isa sa mga dami ng katangian niya ay mothering ability. Kumbaga, maano siya mag-anak, hindi siya masungit. Yes. Na at nanganganak ng marami. So, yun po ay sample lamang. Marami kasi silang traits na nabanggit na yung mga kasama natin dito. So, kung yun ang target nyo, yun ang mangyayari. Yes. Kaya kung ano yung gusto nyo, yun ang maging basehan nyo sa pagpili. Ayan. O kasi iba ma'am, ang basehan nila sa pagbili ng bake, yung malikot, bilog na bilog. Hindi natin alam kung ano yung itsura nito pag lumaki eh. Yes. Parang cute-cute nung isang aso. Pagtanda pala, hindi pala maganda yung itsura. Parang ganun. Saka talagang aalamin mo kung saan siya nagmula. Malaking bagay yun eh. Oo. Okay, so, kung hybrid lalo na, di tanungin mo, F1 ba to? F2? Kasi ganun ang tanungan nila eh. Kasi natin hybrid eh. Kasi minsan hindi ba sa hybrid, F2 na ho ba yan? F2 na yan. Okay. So, ang magandang talaga gagawin inahin, F1. F1, yan. Ito po ang isang, alam nyo ba? Ayan, alam nyo ba na ang mga commercial pigs sa United Kingdom halos lahat ay mga hybrid na? Karamihan po ay kinuha sa genetically improved large white and landrace crosses, pero may iba pang genetics na galing naman sa iba pang breeds tulad ng the Danish Duroc, the Petrain, the Hampshire, or the British Saddleback. These hybrids have superior fecundity as well as improved conformation, growth rates, and meat-eating qualities when compared to the original pure breeds. Okay. Parang for production talaga ng meat at biik, talaga nagsasama si landrace at si large white. Dapat meron din tayong yung, alam nyo ba na gagamitin nila? Na, alam nyo ba na sa Pilipinas marami ang chop suey? Na inaalagaan. Chop suey na inaalagaan sa mga backyard. Pero merong pero doon. Pero later on, gumaganda ang breed. Yes. Kayang mapalaki ng isa pang baka, gano'n. At ilang beses mong pakikinabangan sa parities. Oo. Diba? Yan. Gagawa po tayo niyan para meron din silang gagamitin. Kung crossbreeding, ito naman yung inbreeding. Baka hindi nyo lang alam. Miniature pigs. Yes. Miniature pigs, also known as mini pigs. These lines were originally developed by selecting and breeding from naturally occurring small pigs. These programs took place in a number of different establishments in Europe before they were introduced in the USA in the 1980s. They are particularly suitable for use in research because of their small size, their inbreed genetics, and their high health status. However, because they are inbreed, their fertility and fecundity are much less than those of commercial pigs. Baka hindi nyo alam. Yan yung maliliit na baboy. Yan yung ginagawang pet? Lalo ngayon, dahil di ba Year of the Pig, pinapakita pa nila yan. Ang dami nag-aalaga. Yan pala inbred. Okay. Kinuha lahat yung mga negative na katangian. Kumbaga yun ang inbreed tapos kinuros nila para ng miniature. Masustain na sila yung ganong kaliit. Lahat ng binonsai. Lahat ng negative genetics kinuha sa kanila para hindi na sila lumaki, hindi na magbago yung genetic makeup. Yan. At saka yung kanilang phenotype. Okay. Masarap yan lechon de leche.
Kasi maliit lang. Kadalasan Yung snout yung, nila. ano po, yung small pigs na yan, popular siya sa USA para sa lab experiment. Mga research. Correct. Mga research. Oo, kaya sabi Nakakaawa at research. nakakaawa po sila kung iisipin natin. Pero yung purpose nila is for the greater good. Okay. Sinisave nila. Ganun eh. Lahat po, yung mga medicines natin before test muna sa baboy, sa unggoy, bago po magkaroon sa tao. So, in short, ay yung ating ginagawang pet ay resulta ng inbreeding. Oo, kumbaga, ganun po yun. Baka hindi nyo alam. So, pero special sila sa atin. Oo. Pag ako meron na, gagawin ko na lang pet sa bahay. Lalagyan mo na ribbon nitong ulam. Di ba? Oo. Kasi pwede rin silang turuan. Oo. Diba? Babi is matalino rin. Mas matalino sa lahat ng hayop. Yes. Ayan. Pag yung ganyan bang kalit, di pwede kayang gawing alkansya yun? Ay, puputasan mo yun. Okay, lalagyan mo na sa baby. Oo. Sabi mo, nga baby. Pwede turuan. Yes. Okay, so mga kaibigan, ito na lang ang panghuli naming sasabihin, paalala sa inyo para sa ating main topic. Yeah. Although crossbreeding, breeding brings about An immediate an immediate advantage in hybrid vigors, disadvantages is not cumulative. The best method of improving the quality of crossbred animals is by improving the quality of the purebred animals used in the crossbreeding program. Purebred are improved by carefully selection based on the heritability of traits and by performance of the and progeny. Progeny testing. Okay. So, paalala lang po sa inyo yan kasi bagamat yan po ay sasabihin natin ay ibig sabihin nagkakaroon na advantage, ano? Pero ang kailangan pa rin po dyan ay para ma-improve ay yung sa purebred na gagamitin natin, pag-iisipan yung mabuti. No? Careful selection. You know. Ayan. Anong sinisignal nyo dyan, dalawa? Ano yan? Yung humikam. Okay. Sige po, at basahin na natin at batiin ang ating mga friends. Yes. Good morning. Ayan. Hindi, unahin muna natin to si Sir. May tanong. May nag-react siya doon si sige Sir Jerwin Rapal. Jerwin Rapal. Yes, po. Yung sabi, Basa. Po namin yung sabi yun, Yeah. Kung hindi pwede gawing inahin, saan kumuha ng nanay yan? H. Yan. Tapos meron pa. Saan kumuha ng Saan kayo ganyang intellectual kumukuha? luma na yan? Yung sinasabi naman po namin dito, yung sinishare namin dito is galing po sa yan, constant research po namin yan, galing po sa internet, napatunayan na rin po yan. Meron na pong proof, tsaka galing po yan sa nakararami. Yes. At saka hindi naman po tayo basta magsasalita na walang facts, walang walang study. So hindi po lang basta kami dito nakapagsalita lang, lahat po kami ay nagre-research. Pero maraming salamat po, Jerwin Rapal. Mabuhay kayo. Ano naman po ang inyong may-share para po naman makatulong tayo? Ano po yung latest? Sige po, mag-ano po tayo, mag-mention po tayo. Mag-impart kayo, wala naman wala po dito, naman. hindi kami payabangan dito, kundi tayo po lahat ay nag-establish dito ng mga pagtuturong ganito para makapagbigay ng alalay kahit malang basic sa ating mga nasa backyard. Baka si Sir Jerwin may maraming alam kung ano yung tamang, yung latest. Yes, maraming salamat po. Salamat po. Thank you po. Mag-share po kayo. Baka po sakali matuto rin po kami sa inyo. Yes, maraming ganun lang, salamat. sharing lang naman yan, no? So, nung last time inbreeding, ngayon, dito tayo sa hybrid. Next time po ang ating pupuntahan ay purebred. Ayan. Okay. Okay po. Thank you so much po sa lagi niyong pagtutok sa oras na binibigay niyo sa amin. Kami po ay talagang nagpapasalamat dahil nagdidiyan kayo, nanonood kayo, nagbibigay ng oras. Sabihin ay kahit pa paano tayo po ay nagkakaunawaan. Yes, importante yung nagre-react din, yung nagbibigay ng share sa ating mga bagong info doon sa mga topics natin. Kasi merong iba hindi naman hindi nakakapag-share sa atin minsan kapag meron tayong mga technician, mga vet, hindi lahat na ituturo. Ngayon, kumukuha din tayo sa kanila information para ma-share din sa inyo. Yes. Okay? Batiin na natin mga friends natin ngayon. Yan, good morning kay Sir Alex Diego. Hindi kita dun sa... Hi, Alex!
Yan, kay Sir James Barquillo. Ate, kasi sabi ni Alex, may branch daw ba tayo sa Davao City? Yes. Wala pa, pero meron tayong Reseller reseller. po. Mamaya message natin si Sir. Okay. Hello kay Kevin na Almasan. Hi! Hi, Kevin. Good morning. Marlene Quinones. Okay, Alex. Morning. Si Gakas. Wow. Good morning po. Okay. Kay Ben Shuradam. Kay Ma'am Judes. Good morning. Hi, Hello. Judes. Kay Holy Cross Heaven Sent. Wow. Morning. Ate Sino Julie. pa? Manola Pagkamas, good morning. Hello, good morning. Ako good morning po. Christian Maestre. Christine Patricia. Luis Namora. Good morning. Ner Dilonia Manuel. Selma Yamado. Good morning. Son Licong. Casulo. Good morning. Constantino Boybit Espleto Jaraba. Haba na. Sa Katunan. Good morning. Okay, si Liberato Junior Umagay. Good morning po. Pipito, good morning. Roy Sarsaronhars at Hiliero. Yeah, Ricardo Binos. Good morning po. Yes. Sander Lu. Yes, Good good morning. Si Next. Jordan Lacandini, salamat po sa inyong question. Ayan. Yes. Sir R.D. Mercado. Good morning. Nelson Lim, good morning. Lilibet Batoy, Isabel Casero. Good morning po. morning. Benjamin Lagarde. Morning, Atomy Team. Yes. Sa inyo. Si Benjamin Lagarde po, pwede rin kailangan magparang tungkol sa pag-alaga ng itik. Pwede. Ready po, sige po. Sige po. I-skip natin si Manong kasi ang hirap basahin eh. Okay na. Manong Pilamon. Tumanday. Yan. Good morning. Morning po. Yan, Sir Darren. Good morning. Sir good morning. Sa banda. Marvin June. Good morning po. Marvin June, good morning. Rujin Pearl. Good morning. Yan, si Sir Jesse Bacaning Celis. Morning po. Ang bad rates po, nasasama din po ba sa pag-breed? Depende nga po kung inbreeding yan o crossbreeding. Pwede niyong balikan yung aming na airflow na inbreeding. Yes. Yan, Sir Marvin Junavaca. Good morning, Team Atomy. Morning din po. Ayan. Si Alex Vego. Sir, ma'am, pwede po ba sa Cavendish ng Atoy? Kasi may Paano Cavendish ng nanay ko. Okay, pwede po yan. Ang gagawin nyo, yung miss, kasi nangyari na po yan sa Davao. May tin-troubleshoot po dyan ang Team Atoby dahil lanos talaga ang mga puno dyan ng saging dahil sa Panama disease at saka sigatoka. Okay? So, ang ginawa po natin dyan, kung yan ay medyo konti pa lang ang naapektuhan, yung mismong root ball, yung mismong bungo ng saging, dapat makikita yan. So, hukayin nyo ng bagya, sabihin shallow, and then yun ang puruhan nyo ng dilig, buhos ng tubig na may atobi. Direkta po sa ugat. Kasi po yung ugat na yan, ang siyang pinasukan nung disease na yan. Okay, Panama disease. Ang nangyari po dyan ay nagkaroon po ng parang gel-like na itsura o substance. Yung gitna mismo ng trunk. Kung ang trunk po, ayan po, ano sa inyo, yung gitna. Sa gitna. Kumbaga meron parang bilog dyan sa gitna ng trunk na dyan ang dumadaan ang sustansya, ang tubig, hanggang sa makarating sa taas. Pero yan, naging gel-like na po yan. So nangyari, hindi na siya nakakasipsip ng tubig tsaka ng nutrients. So, naninilaw na po yung taas at tsaka talagang ibabagsak na siya ng sakit. Okay. Ang gagawin natin yung roots. Yun ang tatargetin natin niya. Pero walang harm, walang masama kung sprayan nyo rin yung kabuuan. Yes. Okay? Yung affected po, kailangan nyo na po sulugin talaga. Yun talaga. Okay, para hindi na makahawa. Okay. Sulugin at ihukay. Sorry, pero ganun ang gagawin nyo kasi kakalat din yan. Okay. Actually, 5 meters paikot nung affected, meron na yan. Okay. So, yun pala yung matinding sakit sa saging. Yes, sigatoka, Panama disease, pero kaya-kaya pa po yan. Okay. Sana nakatulong po kami. Good morning kay Sir Willie Pariola. Good morning po din po sa napakaganda tsaka napaka-sexy gusto. Yun, no? Yun naman. Yun. Ay, bakit magpapasko? Yes. Okay. Ayan, yeah, si Sir Jerwin Rapal. Yes, good morning. Morning. Okay, next. And then, Kay Sir Michael Ayan, Flores. sagot Good na rin morning po kanina. Yan, Esperidion Batchoco Jr., good morning. Yes, Sabil Corpus Briones, good morning. Yan, may eksito akin to. YGF Mar. Good morning po. Yan.
Menggito Abong Elarcosa, good morning. Dito ako kay Toots Estelejada. Yan. Sorry sa pronunciation, baka po mali. Yan. Piyak. Hey, yeah. Ay, ayoko yan. Payek. Yan, good morning po. Kay Christopher Cyril Tabasa. Morning. Ayan. Gabatan, good morning. Ayan, sabi, Madam, ano ba pagkakaiba ng F1 at F2? Ayan. Na-explain na namin yan. Second generation na po yan. Kanina yung pinaliwanag natin. Opo. Yung una, yung F1, yung po yung resulta ng pagkukross na magandang purebred. Purebred, das F1. Ayun, ang Yun F1. anak. Pero yung sa susunod, anak sa anak, F2. F2. Kumbaga, parehong magkapatid. Yan yung F2. Yan yung madaling Hanggang explain. ilang F po ba kaya pwedeng umabot? Depende sa'yo. Bawa, kung may F2 ka, ikakross mo doon sa yung anak ng F2, magiging F3. F3. So, yun Sa F3, Depende. Born, oo. Ayan yung tumatawag ng Korean na F4. taga-Taiwan na po ba yung pag-F? Ay, baka sakali. Okay. Ayan, sino siya? Si Sherwin. Tanaga, good morning po. Ate kasi, Ayan, meron si Sir Sherwin Escaras. Escarase. I know. Escares. Ano ba? Ayun, Okay. sino yun? Escaran. Ayan, Escaras. I know some farms F2 can consider good sow or gilt. They Yes. still have the ability same with F1. Wow. meron So, pang ibig ganon. sabihin, maganda yung Meron pa rin. parents. Oh. Meron pa rin. Okay. Of course, tama po kayo. Good. Opo. Okay, At ito po, kaibigan ko po to, si Ron Adrian po to. Pero shoutout sa Flag Filia in Korea. Hello. Hello. Kaibigan Parang F1 yan. Filia eh. Diba? Okay. Okay. Si Panya kasi. George. Imelda Ramos de la Cruz, good morning. Yes, si Ma'am Irish Spencer Spirito. Ayan, good morning po. Irish. At si Ma'am Yen. Good morning na rin. Morning kay Matobi. Ayan. Si Vidal Caligiran, good morning. Okay. Dami Yes. Manny Ramilo. Biglang dumami sila. Brian Huachon, good morning. Morning po. Mime Agnes. Mimi. Roland, Papi, dyan. Good morning po sa inyong morning lahat. po. Good morning. Yes, good morning din po. Ande, mag-shoutout lang din ako. Nakalimutan ko yung mga galing Canada. Yung na-meet ko nung Saturday, yung mga old friends. Si Michelle Garcia, nasa Canada na siya ngayon. Yung sila Arnie, Resurrection, Magbuo, baliktad yata. La Arnie, Magbuo, Resurrection, sila Arnie Ladjahasan, sino pa? Baka malimutan ko si Shelo. Yan po, mga galing Canada. I-shoutout ko daw sila eh. So, good morning. Babatinan din ako. Congratulations po kay Sir Emil Valles. Yan. Ay, pati pala si, malimutan ko, baka ko to. Si Risa Roberto Tambake. Ayan, mga kumare. Ito, importante pang batiin ko lang si Pambato Cargo Services, Yes. si Victory Liner, si Ceres, yan yung mga tumutulong sa atin. Umabot yung products ng Team Atobi sa inyong mga lugar. Of course, sa AP Cargo na pumitig ka palagi sa atin. Good morning. Yes, good morning. Okay. Kung gusto niyo pong mag-mess, kung meron po kayong katanungan, kung gusto niyo pong mapanood yung mga videos namin before, pwede niyo pong i-like yung aming Facebook account. Makikita niyo po doon yung aming mga previous videos, yung www.facebook.com/atovinanotech. Meron din po kaming YouTube channel. Pumunta po kayo sa www.youtube.com/atovinanotechnology and i-click nyo lang po yung video plus huwag nyo pong kalimutan i-hit yung subscribe. Tama, yun. Ayun, yun ang importante. Libre po yun. Para ma-notify din po kayo sa aming mga latest discussion. Yes. Updated lang ba? Okay. Mag-review lang tayo nung nakaraan. Sinabi nga po ni Sir WBA dahil topic natin in breeding. Sabi nga po niya ay dahil nga po sa technology natin ngayon dito sa ating bansa, mas nauuna pa nga tayo sa ibang bansa, ay kayang-kaya na po natin ma-improve ang mga defects na pwedeng ilabas dahil sa breeding, sa crossbreeding, inbreeding. Ang importante, bago daw po makastahan o ma-AI yung gilt o yung inahin, dapat ay meron na siyang technology 2 weeks before. Yun. Para maiwasan din yung resulta ng inbreeding na mga defects ay lumalabas.
Okay, yun po yun. So, importante before. Oo. Before. 2 Pero, weeks before. pwede ba yan doon? Siya nang bawa, biik pa lang siya, nakitahan na natin na pwede kong maging inahin. Pwede na natin siyang gamitan. Ihanda. Ay, handa, di ba? Mhm. Correct. Bibigyan nyo na po ang technology. Tuloy-tuloy lang naman po yan. At marami kayong benefits na makukuha. Sabi nga, cost benefits po, lugi na iba, kayo kumikita pa. Yun. Mhm. Oy, mamaya lang. Magsisimula na po ang seminar dito, ha? Free seminar. Yes. Oo. Seminar po ito ngayon. Monthly. Oo. At ang topic namin po dito mamaya is bakit practical na gamitin ang 1:5 hug budget feeds. Yun. Napapanahon talaga to. Gawa ng talagang medyo lumalaki. Magtataas pa po ang halaga ng commercial feeds. So, sorry po to say, pero meron naman tayong solution dyan. Yes. Although ang mga ingredients po natin ay medyo bumababa ng bahagya, pero syempre mataas ang gasolina, Like labor, with prices production. Nung isang araw may nakita tayo sa social media na nagagalit sila doon sa isang grupo. Hindi natin sasabihin yun, ha? In-scrutinize doon yung presyo. Yung elaborate price. Sabi nga nung nagko-comment, bakit ganyan? Ang bansod nyo, 100. 93 lang kuha sa amin. Okay. Okay. So, syempre, hindi naman may paliwanag, in fairness, nung grupo na yun, na baka naman yung kumuha sa inyo, hindi namin miyembro. So, sa miyembro namin is 100. Pero, nagiging rebuttal nung isa is, alam namin, miyembro nyo yun. Pero, ba't yun ang kuha? So, ibig lang sabihin, bagsak po ang live weight price sa ibang lugar. So, mag-isip kayo ng paraan para kumita. Yun. Andyan na yan eh. More productive. Yeah. So, panoorin mo nyo po yung mga previous videos namin. Matututo po kayo doon. Mga paraan para kumita pa. Oo, kaya nga tayo ngayon may free seminar kasi bibigyan natin sila idea kung paano makuha yung 30 to 50% savings. Wow. Yan. Oo. Savings sa feed cost. Yes. Pag may savings ka, di may dagdag kita ka. Ay, paano, just in case may comments po kayo, suggestions o questions, pwede po kayo mag-message sa amin dito sa Facebook. Yes, parang may... At sa telephone numbers na pwede yung i-dial at doon kayo mag-inquire, Miss Bing. Ayan po, pwede po kayong tumawag sa Globe 0917-540-8887, 0939-917-2886 at 0939-917-2858. Yes. Okay. Wow, sa ulo. Eto po, si good news tayo. Diba, nagbibigay tayong good news? Si Tems Bidal. Hindi ko alam kung Tem yung to. Tems, o baka Timmy. Baka Timmy, o ano. Pero si Sir ay nagsabi na I use Atobi 31 days. 1.9 kilos po ang manok ko. Wow. Hinahalo ko po sa tubig at sa patoka din. Walang amoy ang dumi at madali pang lumaki. Pero 50 pieces lang po ang alaga ko, pang ulam lang. Wow, ang dami pang ulam na yan. 50 pesos ha? Oo. So, good news ito mula kay Tems Bidal. Salamat po. Thank you for sharing, And sir. congratulations. Biro mo 1.9 kilos. 31 days. 31 days, wow. O, Ang laki bumibili na. siya ng atobi, pero hindi siya nagagastusan. Kumita nga daw siya. Okay. Parang may pahabol sa sa kapitbahay. Kasi netizens yan na nais na problema kung paano i-dispose yung mga kanilang mga manure. Pwede po natin pakinabangan to. Pwede po tayo mag-produce sa sarili natin fertilizer at pagtanim. Pwede po fruit-bearing trees, vegetables, o di ba ginagamit ng palayan. Hindi kasi nila alam na yung atobi pala pwede din sa lahat ng hayop, hindi lang baboy, hindi lang manok, lahat ng hayop, lahat ng isda, lahat ng pananim. Ayun. Apo. Tapos mas maganda, sigurado ka organic. Yes. Pag alam mo po kung ano yung tinanim mo, alam mo kung anong kinain mo, sigurado kayong naiiwasan natin yung mga naghahalo ng mga formalins, yung mga gano'n. Malilinis. Yes, sigurado kayo Clean and healthy food. Yeah. Kaya merong napahabol si Sir M. Laroyola. Sabi, hi Ato V, salamat at na-maintain nyo ang quality ng products all these years. Okay, thank you rin po. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Si Mike Isidro, good morning po. Ayan, good morning. Sabi ni Solomon Corpus, nagpapagawa siya ng formulation. Corn, soya, fish meal, lime,
and copra para sa fatteners niya. Okay? Yes, opo. Gagawa Mamaya, po gawa kayo. natin. Okay, meron tanong naman dito, nai-impatcho po ba ang hayop? What do you say? Hirapan. Nai-impatcho ba ang hayop? Sa sobrang pakain. Ay, nutritionist ba sa Sobrang pakain. O, ano mo, mamaya na. Siyempre, hindi. Pag sobrang kain, di ba, 3 times a day tayo nagpapakain. Pero kung busog na sila at papakainin mo, ang baboy naman kasi, pag siya'y busog, hindi nang kakain. Ayan ang tanong ko nga eh. Mai-impatcho ba ang baboy? Ayun, sa palagay ko, hindi naman. Parang hindi, ano? Hindi naman, kasi ang baboy kasi, pag alam niya na satisfied siya, Umihinto na siya. ano yan, ihinto. Pero pag gusto mong kumain ng kumain, hindi pa siya nasasatisfied dun sa kinakain. Hindi pa siya Opo. satisfied. Sa tingin ko, hindi po siya nai-impatcho. Yeah. Tao lang ang nai-impatcho, alam ko. Pero yung mga biik na dumidede, minsan nasusobran sa pagdede. Kaya Ayun. minsan parang nasusuka. Oo. Pero pag sa small na mga biik pa lang yan, syempre, restricted talaga tayo sa pagpapakain. Lalo na kung lalagyan, i-introduce natin sila ng mga solid food. Kasi Yes. kung mga biik pa lang, kailangan gatas lang muna. Ah. Kung anong po yan, kung papakainin mo madami, may mga certain portion of weight kung ano yung papakain natin at kung ilan. Ayan. Okay, kapag na-stress po ba ang baboy, pwede ma-delay ang panganganak niya? Pag na-stress daw ba ang baboy, pwedeng ma-delay ang panganganak niya? Posible. At possible din na magkaroon sila ng stillbirth. Yan. Opo. Kaya hindi dapat na-stress. Yes. Maraming dahilan ng pagka-stress ang baboy. Oo. Maraming factor. Can we name some? Gulat lang ma'am eh. May stress na. Nasa-stress na eh. At saka nagkakaroon din ng sa reheat ang baboy kapag sobrang stress. Hindi, nadidelay yung mga anak na to eh. Buntis siya eh. Oo. Buntis na siya. Oo. At saka minsan hinihingal pag manganganak sila. Oo. Yun, isa rin sa cause ng stress. Na-stress eh, di minsan po ang stress ay dulot ng pagka-delay ng pagkain nyo. No, isa yun. Init ng ulo yun. Yes. Yung farm management, Yes. inis siya. Ventilation. Yes. Sa kasama niyang baboy sa tabi. Maraming pwedeng maging sanhi ng stress. Okay po, ito pa ang tanong. Si Ariel. Ariel Palarca, kung continuous po ba na nagbibigay ng atobi, may iwasan po ba yung mga tumutubong bukol sa baboy like hernias? Oo naman. Yes. Opo, may iwasan po yun. Kasi yan naman ay ang atobi po natin ay sa technology ay sa cells nagtatrabaho. Therefore, yung mga pwedeng maging sanhi ng problema na nagaganap sa cells, aayos po niya mula sa simula pa lang. Kaya hindi po mangyayari yun. Tapos nagiging firm yung mga cellular structure niya. Kaya hindi siya magkakaroon ng hernia, hindi bibigay yung muscle. Yes. Si Miss Marlene Quiñones, sir, nagdi-deliver ba kayo ng COD ng Atobi? Hindi po. Yan. So, Okay. prepaid po to bago namin ilabas sa warehouse, bago po namin pa-deliver po. Yeah. Okay. So, kung nais nyo po makapag-ugnayan sa atin, may Facebook account tayo, Walter Alvarez. Facebook page, Atobi Nanotechnology, Nano Base Mix NBM, at saka Walter's Dog Food. Yan. May YouTube account Tama din ba po ako? kami. Page yun. Yung page. Tsaka may website din po kami at www.atobianimalg2.com. Yan. Yeah. At groups, certified Atobi users for clean and healthy food. Yes. Kung gusto magkaroon ng basic na feeding program, formulation, makikita nyo po sa website namin yon. So, visit ko na rin po. Ayan. Yes. So, marami na po naghihintay sa amin sa labas. Yun. Sana yung Medyo Ayun. papaalam tayo ng konti. Medyo Opo. magpapalam po kami ng maaga kasi Opo. marami na pong naghihintay sa amin sa labas para makapag-prepare po kami para sa aming seminar. Yes. Thank you so much po sa oras na binigay nyo sa amin. Pinahalagahan nyo kami kasi nandiyan kayo. Nakita namin ang inyong mga post. Sa ulitin po natin pagsasama sa ating talakayan dito po sa Farmer's Talk. Yes. Ayan, may umabol si Alan Dairit. Good morning po. Ayan, Sir Mark Isidro. Hi, Ato V. Tanong lang, anong magandang alagaan na inahin? Anong lahi po? Salamat po.
Depende sa inyo kung anong traits ang kailangan nyo. Pero yung nabanggit po namin, i-review nyo po yun, makakaroon na po kayo ng idea. Kasi yung mga traits binanggit natin. So, kayo mamimili. Alright, so Team Atobi will continue to educate, share, and inspire others. Good morning. Thank you! Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matunton mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Sariling atin ata to, Atobi Technology.